Community event na happening on the green sa Clark. Ating pag-uusapan kasama si Ms. Elenita S. Lorenzo, Tourism Promotions Division Manager ng Clark Development Corporation. Ma'am Elenita, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po, Asik Dale and Director Cheryl. Maraming salamat po sa inyong paanyaya para sa amin dito sa CBC. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong happening on the green? Ang happening on the green po or HOG ay isang malaking lifestyle at community festival po dito sa Clark, no? Since po nag-take over ang ating presidente na si Attorney Agnes Davanadera, ini-strengthen po ng Clark ang kanyang cultural and heritage program. So, ito pong pag-revive ng HOG or Happening on the Green, isa po itong programa niya. So inspired po ito ng isang American festivity na dati ring ginagawa sa Clark nung panahon po ng mga Amerikano. Pero this time po, binigyan natin ng bagong mukha or local twist ang atin pong Happening on the Green. Ma'am, maaari niyo po bang ibahagi ano ba yung kahalagahan nitong event ng Happening on the Green? Banggit niyo yung history niya na kumbaga na-pattern siya sa isang American event. Ano po ba yung kahalagahan o kasaysayan nito sa Clark? Sir, noon po kasi panahon ng mga Amerikano, ang Happening on the Green po ay isa sa pinakamasayang events dito sa Clark. Formerly po, ginaganap po ito sa Challenger's Field na ngayon ay nasa Philippine Air Force. May mga food stalls, rides, at concerts. Parang community fair po siya para sa mga sundalo at sa kanilang pamilya. This time, gagawin po natin po siya sa iconic na Clark Parade Grounds. Napakalaki po talaga ng historical value nito sa Clark. It reminds us of camaraderie, community spirit that Clark was known for. Ngayon po, binubuhay natin muli ito sa lahat ng Pilipino, especially po sa pamilyang Pilipino. Ma'am, nabanggit niyo nga po na nire-revive niyo po ito. Pwede niyo po bang i-share din sa amin kung bakit niyo po naisip na i-revive po itong Happening on the Green event? Ang pinaka-goal po talaga ng CDC ay buhayin muli ang spirit of togetherness at fun dito sa Clark, no? Hindi lang po ito simpleng event para sa CDC, it's part of our vision to make Clark not just a business hub or investment hub, but a vibrant and livable community. Gusto nating ipakita na ang Clark ay hindi lang para sa trabaho o negosyo. It's also a place where you can relax, unwind, and make memories with your family. Para kung ano po, live, work, and play po tayo, ma'am. Kumbaga parang balance lifestyle or balanced life ang work-life balance. Yes po. Yes. Pero ma'am, paano po makakatulong itong nostalgia tourism sa pagpapalago ng turismo sa Clark at sa buong Region 3 na rin po mismo siguro? Actually, sir, ang nostalgia tourism po ay napakalakas sa Clark, no? Dahil po may mga tumira po dito na mga Amerikano at ang kanilang pamilya po ay minsan po ay bumabalik sa Clark, no? So, ang nostalgia tourism po ay yung pagbabalik sa mga alaala at karanasang nagbigay ng saya at mga bagay na nag-uugnay sa ating kasaysayan at kultura. Dito sa Clark, ginagawa natin ito through HOG or Happening on the Green. Binabalik natin ang isang iconic na festival, hindi lang para sa kasiyahan, kundi bilang bahagi ng cultural sustainability at historical preservation po na ina-undertake ng Clark Development Corporation. Gusto nating maipasa sa next generation ang diwa ng festival na ito para sa kasaysayan ng Clark ay hindi lang mababalikan kundi magpapatuloy pa po sa mga next generation. It is our way of celebrating the past while creating new memories for the future po ng mga bisita ng Clark Freeford Zoo.
Ma'am, bukod po dun sa mga nabanggit nyo nga na mga kaganapan o mga mangyayari po, meron pa po bang ibang maaaring asahan ang mga pamilya at bisita sa inyong event po sa darating na November 8 to 9 sa Clark Parade Grounds? Ay, definitely po. Ang dami-dami nga abangan po sa Happening on the Green for 2 days. Mapupuno po tayo ng saya, musika at activities dito sa Clark Parade Grounds. Sa day 1 po, meron po tayong family run and costume parade. Kasama din po dyan, syempre, pag sinabi mong pamilya, kasama po yung ating mga fur babies, no? So, meron din po tayong brass band exhibition ng ating military personnel. May cavalry exhibition at syempre ang ating barbecue meet-up at chili con cook-off, no? Na napakasikat po ng mga panahon ng Amerikano. Sa ating pong day 2, makikita natin ang grand Family Picnic Day, no? Ito po ay inaasahan namin na it will be one of the most attended po na picnic sa kasaysayan po ng Clark. At kasama po at since po ang Happening on the Green ay combination po siya ng old and new, meron din po tayong tethered balloons, no? Mga hot air balloons display. Meron tayong kite making competition at ang hotdog eating contest na napakasikat po sa Amerika. So, hopefully po itong hotdog eating contest na to ay magiging iconic din siya, no? Dito sa atin sa Clark and of course sa buong Pilipinas na something po na aabangan every year. At syempre, all throughout the weekend, meron po tayong mga car show na mga vintage military trucks. Meron din po tayo, no? In case po, yung mga gusto na pong mag-pre-Christmas shopping, no? Meron po tayong Made in Clark Bazaar. So, ito po yung mga goods, no? Na ine-export ng ating mga locators dito sa Clark na pag po lumabas sila ng Clark, mga branded items na po ito. So, hopefully, po makapag-shopping kayo, ASEC and Director. Meron din po tayong art market, mga live painting sessions, mga music of course. Meron tayong family movie night, no? At saka tuwing gabi po, meron tayong live performances at fireworks display. Kaya whether foodie ka, music lover, or pet parent, or just someone looking for fun po. So, November 8 to 9 po, dito po sa Clark sa Happening on the Green. Ma'am, ito pong event ay kumbaga multi-stakeholder event po. Maraming mga kasama Metro Clark at iba't ibang stakeholders ng Clark na kasama o katuwang dito sa programa. Paano po nakakatulong yung mga ganitong partnership para maging mas matagumpay, mas maraming tao yung makakapunta at mas magiging effective yung ganitong program? Yes, sir. Malaking pasasalamat po sa lahat ng ating partners na buong pusong suporta po nila sa Happening on the Green, no? Hindi ko na po sila iisa-isahin pero napakaraming brands po ang tumulong sa atin, no? Dahil po sa kanilang suporta mula flight tickets, hotel promos, kasi sa dalawang araw po, no, magpapa-raffle po kami ng mga domestic flights, no? Since meron pong airport ang Clark, magpapa-raffle po kami ng mga tickets, hotel promos, booth activations, hanggang exciting event features po. So, isa po ito sa patunay, no? Dito sa Clark po ang Happening on the Green at saka iba po naming programs and events na isa po mga patunay po na ito na mga proyektong pang Clark community. Pinapatunayan po nito na ang mga partners namin, but it's a very good example po of public-private partnership, no? Binubuhay namin ng kasaysayan, pati yung diwa ng bayanihan dito sa Clark sa pamamagitan po ng support at mga stakeholders po ng Clark. Ma'am, nabanggit nyo rin po kanina na magkakaroon ng mga bazaar. Ibig po bang sabihin nito na may chance po na makilahok po yun pong ating mga lokal na negosyante, mga artista o performers din po? Opo. Definitely po, ang Happening on the Green po ay hindi lang po para sa panoorin na event. Pero po ito po ay
magiging ano po, avenue din po ng ating mga lokal na entrepreneurs, no? Bukod po sa ating Made in Clark Bazaar at Art Market, na open po to sa mga local entrepreneurs at artists. So, makikilahok po sila sa mga gaya ng fun run, costume parade. Layunin din po kasi nitong bigyan ng platform, no, ang ating local talents, artists, and small businesses para maipakita ang galing at saya ng Central Luzon. So, madami po kami aside from mga locators po natin, yung mga MSF po sa labas ng Clark, sa loob at labas ng Clark ay inimbita po namin para maging avenue po ito na makapagsimula or mag-flourish pa po yung kanilang mga negosyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Miss Elenita S. Lorenzo, Tourism Promotions Division Manager ng Clark Development Corporation. Isinasagawang Philippine Conference on Women, Peace and Security ating aalamin kasama si Miss Annette Baleda, ang Deputy Executive Director for Operations ng Philippine Commission on Women. Miss Annette, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Bell and Director Cheryl. Good afternoon. Good afternoon po ulit. Ma'am, kasalukuyan po ay isinasagawa natin ang Philippine Conference on Women, Peace and Security. Ano po ang kooperasyong ito at ano po ang pinakalayunin ng Women, Peace and Security Conference ngayong taon? Paano po nito ipinagpapatuloy o pinapaunlad ang mga napag-usapan at natutunan mula sa international gathering noong nakaraang taon? Ayan, oo. Tama po. Ongoing po ngayon ang 3 araw na Philippine Conference on Women, Peace and Security. No? Pangatlo at huling araw na po ngayon. At ang ating ang layunin dito sa conference na to, na ma-localize yung mga napag-usapan natin nung nakaraang taon. Kasi di ba, nung nakaraang taon, nagkaroon tayo ng International Conference on Women, Peace and Security kung saan dinaluhan to ng maraming kabansaan. At ngayon, pagkakataon naman ng Pilipinas upang sa ating sariling bansa, mag-adapt tayo ng mga balangkasin, mga programa kung paano natin ipalaganap pa ang peace and security sa Pilipinas, no? Lalo na the involvement of women in peace and security processes. So, ayan. So, ang conference dito ngayon, nakakatuwa yung mga napakinggan ko no, so far dito sa conference na to. May mga kababaihan na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at yung hindi lang mga good practices na nangyayari sa kanilang mga lokalidad, for example, at sa mga ahensya natin sa gobyerno rin na mga susulong ng mga peace and security process no sa ating bansa. Of course, binahagi nila yung mga challenges encountered no at paano nila napagtagumpayan yung mga balakid dito sa pagsulong ng usaping peace and security. So mga kababaihan po ito, ongoing, ang gaganda ng mga sharing nila. So sana nga we will be able to come up with our own, yung Philippine customized Philippine parang yung framework natin talaga, yung makatotohanan na roadmap natin sa pagsulong ng kapayapaan sa Pilipinas na kabahagi ang mga kababaihan. Ma'am, ano po ang inaasahang tangible outcome ng Philippine Conference on Women, Peace and Security? Gusto natin na magkaroon ng outcome document dito, no? Yung ating tatawaging voices from the ground. Yung mga naglalaman ba ng mga personal na mga karanasan ng ating mga kababaihang nangunguna sa peace and security sector, no? Yung mga, yun nga, yung nabanggit ko kanina, yung mga hamon na kanilang mga hinarap, yung mga ginawa nilang mga hakbang para mapagtagumpayan yung at maipagpatuloy talaga yung ating pagsulong sa mapayapa at mga ligtas na komunidad. So, yun yung gusto nating mangyari dito. Yung ganun kasing outcome document, pwede nating ipalaganap sa buong Pilipinas
Pilipinas, no? At naway mapagpulutan ng aral na hindi man nila kailangang mag-umpisa from scratch. Meron na silang gabay kung paano mapagtagumpayan kung sakaling makaranas sila ng mga kaparehong mga challenges, no? Ma'am Annette, paano po tinitiyak ng gobyerno na ang mga kababaihan mula sa conflict-affected areas, indigenous at marginalized communities ay hindi lang basta represented, kundi talagang nakikilahok at nabibigyan ng boses sa mga desisyon tungkol sa peace building and conflict resolution po? Oo, so bukod sa inimbitahan natin sila ngayon dito sa usaping ito, meron din po tayong mga ginagawang mga pagbabalangkas no, ng mga yung tinatawag nating monitoring and evaluation framework para talaga makita yung kanilang partisipasyon dito sa mga programang ito. So, kami sa Philippine Commission on Women, for example, bilang co-chair, vice chair ng National Steering Committee on Women, Peace and Security, ang Philippine Commission on Women kasi sa isang ahensya ng gobyerno, kasama doon sa aming mga ginagawa, yung pag-review ng mga God plans and budgets ng mga ahensya. At tinututukan namin yung mga miyembro ng mga steering committee ng Women, Peace and Security upang makita namin doon sa plano pa lang nila yung tinatawag nating mga God plans and budgets na nakapaloob doon yung mga dapat nilang gawing mga proyekto at programa para ma-implement yung ating mga nakalagay doon sa National Action Plan on Women, Peace and Security. So, importanteng elemento doon sa pagsulong at implement ng mga programa para sa peace and security, yung partisipasyon ng mga kababaihan. So talagang meron kaming mga tools na ginagamit no, para ma-assess kung ang mga programa ay talagang gender responsive na tinatawag namin. At talagang kasama doon yung pag-konsulta sa mga kababaihan, sa mga women NGOs, sa peace and security sector para talaga makatotohanan naman yung mga programang kanilang programa ng gobyerno para matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Hindi lang basta isang side, yung government side lang yung ating makikita, kung hindi yung galing sa mga mismong mga taong, mga kababaihan na nakaranas, no? Yung mismong nakaranas ng mga problema, mga challenges at the ground ng peace and security issues. Ma'am, isa po sa isinusulong ng PCW ay ang care economy. Paano po ito nauugnay sa usapin ng women, peace and security? Ayan, yung usaping care. 'Di ba kapag merong conflict, no, yung sa isang lugar, mas tumataas ang ating ang care, ang demand for care. Ibig sabihin, kung halimbawa may conflict in an area, kailangan natin ng mga taong nagbabantay sa ating mga bata, sa mga taong nasugatan, sa mga taong naging biktima ng karahasan or mga nadamay doon sa conflict, no? So, doon tumataas ang demand for care. At karamihan sa gumagampan ng care ay mga kababaihan. So, ang mga kababaihan parang they play a very active role in peace and security situation, lalo na in providing care, no? At lalo din sa yung mga kababaihan kasi parang mas kabisado nila yung mga pangyayari at the locality, for example, lalo na itong ating mga kababaihan na mga women leaders, for example, kabisado nila yung mga pangyayari at sila ang nakakapagbigay din ng mga more or less matatawag nating very grounded mga suggestions, recommendations kung paano matugunan yung mga challenges, no, yung mga problemang naranasan nila. So, ang pag-aalaga, no, mabigyan ng oportunidad yung mga kababaihan na mapakinggan yung kanilang mga
hinaing yung kanilang mga suggestions, hindi lang sa usaping doon sa community, no? Sana mas ma-elevate at the society, at yung economic level, kahit sa political level, yung kanilang mga suggestions. So, importante ang partisipasyon ng mga kababaihan, no, sa care economy. Narinig nyo naman siguro, no, yung ating mga 7 elements ng care. So, pag sinabi natin care, no, gusto nating isulong ang Pilipinas kasi ngayon we are currently parang framing ano ba talaga ang policy ng Pilipinas, yung ating Philippine Plan for the care economy. Hindi lang ito unpaid care work ang ating isasama doon sa ating framework, pati paid care work at even community care work na kung saan gumagampan ng malaking bahagi ang ating mga kababaihan, no? So gusto nating ma-recognize yung 7 R's. Recognize, reduce, redistribute, reward, represent, re-educate, and reclaim yung ating ito yung mga importanteng elemento doon sa care policy ng Pilipinas. Pero wino-work out pa natin ngayon kung paano natin ipababain or i-operationalize itong mga elementong ito dito sa Pilipinas. So, importante ang care yung during peace and security processes. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ms. Annette Baleda, Deputy Executive Director for Operations ng Philippine Commission on Women.